Kung kayo po ay higit sa 60 taong gulang, malaki ang posibilidad na sa mismong sandaling ito, mayroong isang uri ng isda sa inyong refrigerator na pinaniniwalaan ninyong parang gamot sa lahat para sa habambuhay na kalusugan. Ngunit ang nakakagulat na katotohanan ay iyan mismo ang maaaring tahimik na nagtatanim ng panganib sa inyong utak habang kayo ay mahimbing na natutulog. Walang paunang sintomas ng paninikip ng dibdib, walang anumang babala. Isang umaga magigising na lang kayo at matutuklasan na nauutal na pala kayo, hindi ninyo maiangat ang inyong braso o naglalakad na kayo ng paika-ika. Musika mga lihim sa kalusugan mula sa araw-araw na kalusugan. At ako si Dr. Victor Pascual, isang taong may higit sa 30 taong karanasan sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda sa Pilipinas at Amerika. Sa buong karera ko, napakarami ko nang nasaksihang ganyang mga pasyente. Ang kapansin-pansin ay ang salarin ay hindi sigarilyo o fast food, kundi isang tila hindi nakapipinsalang uri ng isda. Tama po. Isang isda na maaaring mag-trigger ng mapanganib na reaksyon sa inyong tumatanda ng katawan, lalo na kapag kinain sa maling oras o kasabay ng mga gamot na regular ninyong iniinom. Itinuro sa atin na ang seafood at isda ay susi sa kalusugan na may halos epektong tulad ng gamot. Ngunit may isang katotohanan na bihirang mabanggit para sa mga nakatatanda. Ang ilang uri ng isda ay maaaring maging isang espadang may dalawang talim. Maaaring nilang pataasin ang panganib ng pagdurugo, sa utak magbuo ng mga namuong dugo, blood clots, o bigla ang magpataas ng presyon ng dugo. Sa video ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang 5 pamilyar na uri ng isda na maaring lihim na nakakaapekto sa inyong utak. At kasabay nito, gagabayan ko kayo sa matalinong paraan ng pagkain upang patuloy pa rin ninyong ma-enjoy ang inyong mga paboritong pagkain nang hindi ginagawa itong mga panganib. At huwag po kayong aalis sa screen dahil ang huling isda sa listahan ay ang mismong kinakain ng karamihan sa mga nakatatanda linggo-linggo. At maaaring ito ang pinakamapanganib sa lahat. At para sa bawat isda, muli ko kayong gagabayan kung paano ito kainin ng tama wasto at malusog, lalo na sa pag-alis ng mga panganib na maaaring magdulot ng stroke. Lahat ng sasabihin ko ay batay sa napatunayang siyentipikong pananaliksik, hindi mga chismis o pinalaking kwento. Bago tayo magsimula, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel, pindutin ang follow button at i-on ang notification bell para hindi makaligtaan ang mga praktikal na payong pangkalusugan. At kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang nilalaman, mangyaring mag-iwan ng numerong 1 sa komento. Kung hindi pa kayo lubos na sang-ayon, isulat ang numerong 0 para malaman namin kung paano pa mapapabuti sa susunod. Ngayon, magsimula tayo sa ika-5 isda. Farmed salmon. Farmed salmon. Isang pagkain na lubos na pinagkakatiwalaan ng milyon-milyong nakatatanda na parang isang super panacea. Sa katotohanan ito ay lihim na nagiging isang mapanirang sandata na direktang tumututok sa inyong utak. Hindi ito isang pinalaking babala, kundi isang malupit na katotohanan na ayaw malaman ninyo ng industriya ng pagkain. Taliwas sa wild salmon na nangangaso sa malawak na karagatan ng farm salmon, ay produkto ng isang malupit na sistemang pang-industriya. Sila ay nakakulong sa masisikip na fish cage at pinipilit kumain ng artificial na feeds na puno ng mga nakalalasong kemikal. At ang pinaka-nakakatakot na katotohanan ng mga feeds na ito ay hindi lamang dumudumi sa karne ng isda, kundi lumilikha rin ng mga mapanganib na compound na maaaring sumira sa natural na sistema ng pamumuo ng dugo ng inyong katawan. Kapag kayo ay kumakain ng isang piraso ng farm salmon na inaakala ninyong masustansya sa katotohanan, nagpapasok kayo sa inyong katawan ng isang nakamamatay na cocktail ng mga concentrated anticoagulant. Ang mga sangkap na ito ay gumagana na parang hindi nakikitang drill, unti-unting binubutas ang sistema ng proteksyon ng mga daluyan ng dugo sa utak. Ito ay nagiging partikular na nakamamatay kapag umiinom na kayo ng mga karaniwang pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin, aspirin o clopidogrel.
Isipin ninyo ito habang kayo ay mahimbing, na natutulog naniniwalang pinapakain ninyo ng masustansiyang pagkain ang inyong katawan isang digmaan para sa buhay at kamatayan ang nagaganap sa inyong dugo. Ang antikoagulant mula sa botika ay nagsasanib puwersa sa mga katulad na sangkap mula sa farm salmon na lumilikha ng isang nakakatakot na overlapping effect. Ang inyong dugo ay nagiging sobrang labnaw na hindi na ito makakabuo ng clot kapag kinakailangan. Isang maliit na pinsala lamang sa isang daluyan ng dugo sa utak, isang bagay na normal habang tumatanda at mangyayari na ang sakuna. Tinatawag ito ng mga doktor na spontaneous intracerebral hemorrhage, isang nakamamatay na uri ng stroke na walang sino man ang makakapaghula. Walang sintomas, walang sakit, walang babala. Matutulog lang kayo bilang isang normal na tao at maaring hindi na magising. O mas malala, magigising kayo na hindi na kayo ang dati ninyong sarili, kalahati ng katawan ay paralisado, nawalan ng kakayahang magsalita o mabubuhay bilang isang comatose sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Ang mas nakakatakot pa, ang pinakamapanganib na oras ay sa gabi kung kailan kumakain ng salmon ang karamihan. Habang naghahanda ang katawan para magpahinga, bumabagal ang metabolismo na nagbibigay ng mahabang panahon para maipon ang mga nakalalasong sangkap at gawin ang kanilang mapanirang gawain. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga kaso ng pagdurugo sa utak ay nangyayari sa madaling araw kapag ang konsentrasyon ng mga antikoagulant sa dugo ay nasa kasukdulan. Kaya paano ninyo mapoprotektahan ang inyong sarili mula sa lihim na mamamatay taong ito? Una, kung umiinom kayo ng anumang uri ng pampalabnaw ng dugo, ituring ang farm salmon bilang pangkalahatang kaaway. Sa halip mamuhunan sa wild-caught salmon. Mas mahal ito, ngunit ito ay isang pamumuhunan sa inyong sariling buhay. Kahit na pumili kayo ng wild-caught salmon, huwag kumain ng higit sa 1 o 2 beses sa isang linggo at hinding-hindi sa gabi kung kailan naghahanda ng magpahinga ang inyong katawan. Panghuli, laging kumonsulta sa inyong doktor tungkol sa kombinasyon ng pagkain at gamot. Dahil minsan, ang pinaniniwalaan natin pinakamabuti ay maaaring maging ang pinakanakamamatay. Ang ika-4 na mapanganib na isda, imported na tilapia, ito ay isang pagkain na pinagkakatiwalaan ng milyon-milyong pamilyang Pilipino at inihahain sa kanilang mga mesa linggo-linggo, ngunit sa katotohanan ay isang nakalalasong halimaw na matalinong nagbabalat kayo bilang isang masustansya at abot kayang pagkain. Hindi ito isang simpleng babala, kundi isang agarang panawagan para sa kaligtasan ng inyong kalusugan at ng inyong pamilya. Sa panlabas na anyo, ang imported na tilapia ay tila lubos na hindi nakapipinsala. Nakakaakit pa nga ito dahil sa abot kayang presyo at malinis madaling kainin na lasa. At ang mismong kahinahinalang perpeksyong ito ang gumawa dito na isa sa mga pinakamabentang isda sa merkado. Ngunit ito ang pinakamatalinong taktika ng industriya ng pagkain gawing pinakakaakit-akit ang pinakamapanganib na mga bagay. Ang nakakakilabot na katotohanan sa likod ng murang panlabas na anyo nito ay magpapaisip sa inyo ng 2 beses tungkol sa bawat piraso ng tilapia na isinubo ninyo. Magsimula tayo sa impyerno sa lupa kung saan isinilang ang mga tilapyang ito. Ang mga farm ng imported na tilapia ay hindi karaniwang mga palaisdaan, kundi mga nakakasakal na siksikang tubig. Libu-libong isda ang isinisiksik sa isang espasyo na sapat lamang para sila ay manatiling buhay, lumalangoy sa kanilang sariling dumi at sa mga nabubulok na bangkay ng kanilang mga kasama. Ito ay perpektong kapaligiran para sa mga mikrobyo virus at parasito na dumami ng parang bagyo. At para maiwasan ang malawakang pagkamatay ng mga isda, ang mga may-ari ng farm ay kailangan gumamit ng isang nakakatakot na sandatang kemikal, nakakakilabot na dosis ng mga pang-industriyang antibiotic. Ang mga antibiotic na ito ay hindi basta-basta nawawala pagkamatay ng isda.
Malalim itong tumatagos sa bawat hibla ng laman na naiipon bilang isang nakalalasong bomba na naghihintay na sumabog sa loob ng inyong katawan. Kapag kumakain kayo ng tilapia, hindi lamang laman ng isda ang inyong kinakain, kundi nilulunok ninyo ang isang buong arsenal ng mga antibiotic. Ito ay partikular na nakamamatay para sa mga nakatatanda na may mahina ng immune system. Ang mga antibiotic mula sa tilapia ay magsasanay sa mga mikrobyo sa loob ng inyong katawan na maging lumalaban na gagawin kayong isang madaling target para sa lahat ng uri ng mapanganib na impeksyon. Ngunit ang mga antibiotic ay simula pa lamang ng bangungot. Natuklasan ng mga independenteng investigasyon ang isang nakakakilabot na arsenal ng chemical sa loob ng laman ng tilapia. Mula sa mga sangkap na ipinagbabawal sa buong mundo hanggang sa mga direktang compound na nagdudulot ng kanser, ang mga tilapiyang ito ay nabubuhay at lumalaki sa mga ilog na labis na kontaminado ng mga basurang pang-industriya. Sinisipsip ang bawat patak ng lason na parang mga filter ng kamatayan. Mercury lead at daan-daang iba pang nakalalasong kemikal ang gumagawa sa laman ng tilapia na isang concentrated at nakamamatay na cocktail. Habang tumatanda ang kakayahan ng inyong katawan na mag-alis ng mga lason ay labis na nababawasan. Ang atay at bato, ang mga huling mandirigma na nagpoprotekta sa inyong katawan ay napapagod sa harap ng alo ng mga lason mula sa tilapia. Ang resulta ay isang nakamamatay na akumulasyon ng heavy metals sa utak, bato at lahat ng mahahalagang organ. Ito ay isang direktang daan patungo sa pagkasira ng bato, permanenteng pinsala sa utak at mga kanser. Ang mas nakakatakot sa lahat ay ang bombang pamamaga, inflammation bomb, na nakatago sa bawat piraso ng tilapia. Pinalaki sa mga basura ng genetically modified na mais at soy, ang imported na tilapia ay may 10 beses na mas mataas na ratio ng omega-6 kumpara sa omega-3. Hindi ito isang simpleng disproportion. Ito ay isang nakakakilabot na sandatang biolohikal na nag-activate ng sistematikong talamak na pamamaga, chronic inflammation. Sa bawat pagkain ninyo ng tilapia, sinisindihan ninyo ang apoy ng pamamaga na sumusunog sa inyong mga kasukasuan puso at utak mula sa loob. At panghuli, pagkatapos ng lahat ng nakamamatay na panganib na ito, ang imported na tilapia ay hindi nag-aalok ng anumang nutritional value. Ito ay mga nakapipinsalang empty calories lamang. Walang pinagkaiba sa pagbabayad ninyo para lasunin ang inyong sarili. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Kung talagang nag-aalala kayo sa inyong buhay, alisin ng tuluyan ang imported na tilapia sa inyong dieta. Kung hindi maiiwasan, piliin ang lokal na tilapia mula sa mga farm na may mahigpit na sistema ng kontrol sa kalidad. Iyon ang tanging pagpipilian para hindi maging huling hapunan ninyo ang inyong pagkain. Ang ikatlong mapanganib na isda, tuna, ito ay isang pagkain na pinupuri bilang perpektong mapagkukunan ng protina na lumalabas sa mga pagkain ng milyon-milyong pamilya araw-araw, ngunit sa katotohanan ay isang lihim na mamamatay tao na araw-araw na sumisira sa utak at puso ng mga taong inaakala nitong pinoprotektahan. Hindi ito isang walang basehang akusasyon, kundi isang babala para sa buhay at kamatayan na batay sa hindi mapabubulaan ng siyentipikong ebidensya. Sa loob ng mga dekada, ang industriya ng pagkain ay nagtayo ng isang malaking imperyo ng panlilinlang sa paligid ng tuna. Matalino nilang ginawa itong simbolo ng kalusugan na lumalabas sa lahat ng dako mula sa mga masustansyang salad hanggang sa mga pampalusog na pagkain at sandwich. Milyon-milyong nakatatandang lubos na nagtitiwala sa kaligtasan ng mga nakapripak na tuna, hindi alam na ang bawat kagat ay isang matalinong concentrated na lason. Ngunit ang nakakakilabot na katotohanan sa likod ng malusog na panlabas na anyo nito
ay magpapanginig sa inyo sa takot. Ang mga tuna, lalo na ang mga higanteng halimaw sa dagat tulad ng albacore, yellowfin at bige, ay hindi lamang karaniwang mga isda. Sila ay mga buhay na vacuum ng lason na nabuhay ng mga dekada na nangangaso sa tuktok ng food chain sa karagatan. Bawat maliit na isdang kanilang nilulunok, bawat nilalang sa dagat na kanilang kinakain ay may dalang bahagi ng mercury. Ang nakamamatay na heavy metal na ito ay hindi kailanman umaalis sa kanilang katawan, sa halip ay lalo pang nagiging concentrated. Kapag tinikman ninyo ang masustansyang piraso ng tuna na iyon, hindi lamang laman ng isda ang inyong kinakain, kundi nilulunok ninyo ang isang buong arsenal ng mercury na hinog sa loob ng mga dekada. Ang mercury na ito ay hindi isang bisitang dumadaan lamang sa inyong katawan. Ito ay parang isang mananakop na mandirigma na determinado na sakupin ang pinaka-estratehikong posisyon, ang inyong utak at central nervous system. Kapag nakapwesto na rito, sinisimulan nila ang kanilang mapanirang gawain mula sa loob ng lihim ngunit malupit. Sa mga mas bata, may sapat pang lakas ang katawan para labanan ng maliit na halaga ng mercury. Ngunit paglampas ng 60 lahat ay nagbabago ng nakakatakot. Ang atay at bato ang mga huling muog na nagpoprotekta sa katawan laban sa mga lason ay pagod at mahina na. Ang natural na sistema ng detoxification ng katawan ay wala nang kakayahang harapin ang kemikal na atake ng mercury. Ang resulta ay isang biolohikal na sakuna sa mismong utak ninyo. Ang mga unang sintomas ay lumilitaw ng nakakatakot na banayad. Nagsisimula ninyong kalimutan ang mga pangalan ng mga pamilyar na tao, hindi matandaan kung saan ninyo inilagay ang inyong mga susi at nakakaramdam ng hindi normal na pagkalito. Ang mga sintomas na ito ay sobrang pamilyar sa mga normal na senyalis ng pagtanda, kaya't maaaring makaligtaan ninyo at ng inyong doktor. Ngunit hindi ito natural na pagtanda. Ito ay isang neuromassacre na dulot ng mercury at nagsisimula pa lamang ito. Habang patuloy na tumataas ang konsentrasyon ng mercury, ang mga sintomas ay nagiging lubhang nakakaalarma. Nagsisimulang mamanhid at manginig nang hindi mapigilan ang inyong mga kamay at paa. Nagiging pabago-bago ang inyong mood mula sa kalungkutan hanggang sa pagiging irritable ng walang dahilan. Ang pagkawala ng memorya ay lumalampas sa antas ng pagkalimot hanggang sa hindi na ninyo makilala ang inyong sariling mga anak. Ito ang tatak ng kamatayan ng talamak na pagkalason sa mercury. Isang sakuna na 99% ng mga nakatatanda ay hindi alam na sila mismo ang nagdudulot sa kanilang sarili. Ngunit ang utak ay hindi ang tanging target ng mercury na mamamatay tao. Ang puso, ang pinakamahalagang organ ng buhay, ay nakakaranas din ng hindi gaanong kalupit na atake. Ang mercury ay gumagana na parang isang computer virus na pumapasok sa electrical system ng puso na ginugulo ang natural na ritmo ng pagtibok nito. Ang resulta ay isang nakamamatay na arrhythmia o mas malala, isang biglaang atake sa puso sa gitna ng gabi habang kayo ay mahimbing na natutulog. Isang nakakagulat na pag-aaral na inilathala sa Neurology Journal ang nagbunyag ng nakakatakot na katotohanan ito. Ang mga nakatatanda na may mataas na antas ng mercury dahil sa regular na pagkonsumo ng tuna ay may hanggang 65% na mas mataas na panganib ng pagbaba ng cognitive function. Ang numerong ito ay hindi lamang isang tuyong estadistika. Kinakatawan nito ang milyon-milyong utak na sinusunog mula sa loob ng mercury. Ang pinakanakakatakot ay 99% ng mga nakatatanda ay walang ideya na ang pagkain ng albacore o yellowfin tuna 2 beses lang sa isang linggo ay sapat na para lumampas sa ligtas na pamantayan para sa mercury. Kahit na ang madaling gamiting dilatang tuna na kanilang ginagamit para sa inaakalang malusog na tanghalian ay nagiging isang imbakan ng mercury sa kanilang katawan araw-araw. Ito ay isang biolohikal na time bomb.
na nagbibilang pababa bawat araw, bawat oras hanggang sa sumabog ito sa kanilang utak. Kahit na ang light tuna na ina-advertise bilang mas ligtas ay hindi makapagliligtas sa sitwasyon. Para sa mga taong higit sa 6 na may mahina ng lahat ng function ng katawan, kahit na isang maliit na halaga ng mercury ay maaring maging huling patak. Ang mercury ay dahan-dahang naiipon ng lihim, hindi nagdudulot ng malinaw na sintomas hanggang sa huli na ang lahat para gamutin. Ito ang dahilan kung bakit ang tuna ay karapat-dapat sa listahan ng 4 na pinakamapanganib na mamamatay tao para sa mga nakatatanda. Ang panganib nito ay wala sa hayagang karahasan, kundi sa lihim at tahimik na pagsira mula sa loob. Sa oras na lumitaw ang mga sintomas, ang pinsala ay hindi na maibabalik. Kaya may paraan ba para iligtas ang inyong sarili mula sa lihim na mamamatay taong ito? Ang tanging at absolutong paraan ay alisin ng tuluyan ang albacore at yellowfin tuna sa inyong dieta. Kung talagang hindi ninyo kayang iwanan ang tuna, limitahan ang light tuna sa 1 beses sa 1 buwan. At laging uminom ng maraming tubig pagkatapos para tulungan ang pag-alis ng lason. Ngunit tandaan sa digmaang ito, para sa buhay at kamatayan, mas mabuti pa rin ang sobrang pag-iingat kaysa sa huling pagsisisi. Pagdating sa 2 uri ng isda, ibubunyag ko ang isa sa pinakasophistikado at nakamamatay na panloloko sa larangan ng pagkain. Isang panloloko na nagtulak sa milyon-milyong nakatatanda na lasunin ang kanilang sarili nang hindi nila nalalaman. Ito ang nakakagulat na panlilinlang ng King Mackerel Tanigi. Isang salarin na may nakakatakot na maskara na matalinong nagtatago sa likod ng reputasyon ng kanyang malusog na mga kapatid na isinasagawa ang isang plano para sa tahimik ngunit malupit na pagmasaker sa utak at puso. Nagsisimula ang kwento sa isang nakamamatay na kalituhan na sinadyang panatilihin ng industriya ng pagkain sa loob ng mga dekada. Alam na alam nila na ang Atlantic mackerel at Spanish mackerel ay ang mga tunay na mandirigma ng kalusugan, maliit, medyo ligtas at mayaman sa nutrisyon. Ngunit sa halip na turuan ang mga mamimili tungkol sa pagkakaibang ito na nakasalalay sa buhay at kamatayan, sinadya nilang lumikha ng isang smokescreen sa pamamagitan ng pagtawag sa lahat ng uri ng parehong pangalan, Mackerel Tanigi. Ito ay isang taktika ng madilim na sikolohiya para itago ang pagkakaroon ng isang halimaw na puno ng mercury, ang king mackerel. Ang king mackerel ay hindi lamang isang mas malaking isda. Ito ay isang buhay na vacuum ng mercury na gumugol ng mga dekada sa malupit na pangangaso sa tuktok ng food chain sa karagatan. Bawat biktima na nilamon nito, bawat nilalang sa dagat na pinatay nito, ay nag-iwan ng marka ng kamatayan sa laman nito sa anyo ng mercury. Sa pamamagitan ng mga taon ng akumulasyon, ang king mackerel ay naging isang gumagalaw na arsenal ng mercury. Isa sa mga nilalang sa dagat na naglalaman ng pinakamataas na konsentrasyon ng nakamamatay na heavy metal na ito sa planeta. Kapag nalagpasan ninyo ang 60 taong gulang lahat, ay nagiging nakakaalarma. Ang inyong katawan ay hindi na ang dating hindi magagaping kuta. Ang atay at bato, ang mga huling bantay laban sa mga lason ay pagod at mahina na. Ang central nervous system ay wala ng lakas para labanan ang mga chemical na atake. Ito ang sandali kung kailan ang mercury mula sa king mackerel ay nagiging isang sandata ng malawakang pagkawasak na direktang nakatutok sa inyong utak. Ilang pagkain lamang ng king mackerel sa 1 buwan, isang halaga na itinuturing ng karamihan na katamtaman ay sapat na para gawing isang duguan na larangan ng digmaan ang inyong utak. Walang tigil na inaatake ng mercury ang mga selula ng nervyos na humina na sa pagtanda na nagdudulot ng isang serye ng nakakatakot na sintomas na maaari ninyong mapagkamalang normal na pagtanda.
Unti-unting nawawala ang inyong memorya. Nanginginig ang inyong mga kamay at paa nang hindi mapigilan nawawala ang konsentrasyon na parang hamog sa umaga at nagiging pabago-bago ang inyong mood hanggang sa hindi na kayo makilala ng inyong pamilya. Ngunit ito ay simula pa lamang ng tunay na trahedya. Ang cardiovascular system, ang pinakamahalagang makina ng buhay sa katawan, ay nakakaranas din ng hindi gaanong kalupit na atake. Ang mercury ay gumagana na parang isang mapanirang virus na pumapasok sa lining ng mga daluyan ng dugo at lumilikha ng mga mikroskopikong sugat sa buong sistema ng sirkulasyon. Kasabay nito, ginugulo nito ang natural na electrical system ng puso na ginagawang isang mapanganib na arrhythmia, ang regular na pagtibok na maaring magdulot ng kamatayan anumang oras. Para sa mga nakatatanda na nakikipaglaban sa alta presyon, arrhythmia o sakit sa puso, ang pagkain ng king mackerel ay katumbas ng pagsisindi ng apoy sa pulbura. Pinalalala ng mercury ang lahat ng umiiral na problema na ginagawang isang time bomb na maaaring sumabog anumang oras ang isang kontroladong sakit. Ang mga medikal na pananaliksik ay hindi mapabubulaan ng nagbunyag ng nakakatakot na katotohanang ito ang regular na pagkonsumo ng king mackerel ay nagpapataas ng panganib ng atake sa puso at stroke sa isang nakakaalarmang antas. Hindi ito mga tuyong numero sa laboratorio kundi mga hatol ng kamatayan na ipinapataw sa libu-libong nakatatanda bawat taon. Ang nagpapaging mas malupit sa krimeng ito ay ang paraan ng pagsasagawa nito. Ang king mackerel ay madalas na ibinebenta sa ilalim lamang ng pangalang mackerel tanigwe na ginagawang imposible para sa mga mamimili na makilala ang mamamatay taong ito mula sa kanyang mga hindi nakapipinsalang kapatid. Pumapasok kayo sa grocery na may intensyon na bumili ng masustansyang pagkain ngunit hindi ninyo namamalayan na nag-uuwi kayo ng isang kargadong baril na direktang nakatutok sa inyong utak at puso. Maging ang mga nangungunang ahensya ng kalusugan sa mundo tulad ng US Food and Drug Administration, FDA, at Environmental Protection Agency, EPA, ay kailangang maglabas ng mahigpit na pulang babala ang mga nakatatanda, bata at buntis ay dapat na absolutong iwasan ang king mackerel. Hindi ito mga rekomendasyon para sa sanggunian kundi mga pagbabawal na nakasalalay sa buhay at kamatayan batay sa libu-libong siyentipikong ebidensya tungkol sa nakamamatay na pinsala ng isdang ito. Para sa mga nakatatanda na may mahinang bato o atay ang panganib, ay mas nakakatakot pa ng ilang beses. Kapag ang mga organ na ito na nagsisilbing huling tagapaglinis ng mga lason ay pagod, na ang mercury ay malayang gumagala at bumubuo ng mga nakalalasong pugad sa buong katawan. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang maaaring magkaroon ng malubhang pagkalason sa mercury pagkatapos lamang ng ilang pagkain ng king mackerel, habang ang mga mas bata ay maaaring walang sintomas. Ngunit hindi lahat ng may pangalang mackerel ay mamamatay tao. Ang Atlantic mackerel at Spanish mackerel, maliliit na isda na may maikling buhay, ay nananatiling medyo ligtas at mayaman sa nutrisyon. Naglalaman sila ng mas kaunting mercury at kung kinain ng tama ay maaring makatulong sa kalusugan. Ngunit ang king mackerel, ang salarin na may mapanganib na maskara, ay isang ganap na ibang kwento. Ang konklusyon ay hindi maaaring maging mas malinaw. Sa digmaan para sa buhay at kamatayan sa pagitan ng kalusugan at nakalalasong pagkain ng king mackerel, ay karapat-dapat na maging isa sa pinakamapanganib na kaaway na kailangang harapin ng mga nakatatanda. Ang sobrang taas nitong konsentrasyon ng mercury ay maaaring sumunog sa utak, sumira sa cardiovascular system at magdulot ng malubhang problema sa nerbiyos na maaaring mapagkamalang sintomas ng natural na pagtanda. Kahit na deboto kayo sa lasa ng mackerel, mayroong pa ring mas ligtas na mga alternatibo. Ngunit para sa king mackerel, ang tahimik na mamamatay taong ito, mayroon lamang isang absolutong pagpipilian. Huwag na huwag itong hayaang lumitaw sa inyong mesa.
Hindi ito labis na pag-iingat kundi isang desisyon para sa buhay at kamatayan. Para protektahan ang inyong utak at puso mula sa isang hindi mapapatawad na maninira. Ang isdang nasa unang pwesto ay maaaring ikagulat ng marami. Farm tilapia. Isang pagkain na ingrandeng ginagarantiyahan bilang perpektong mapagkukunan ng protina at may presyong pangmasa. Sa katotohanan ito ay isang biochemical na halimaw na nilikha ng walang katapusang kasakiman ng industriya ng fast food. Hindi ito isang pinalaking akusasyon, kundi isang nakamamatay na katotohanan na sinadyang itago ng mga malalaking kumpanya ng pagkain sa loob ng mga dekada. Ang panganib ng farm tilapia ay hindi lamang sa kung ano ang nilalaman nito, kundi sa paraan ng paggawa nito na parang isang malupit na produktong pang-industriya. Milyon-milyong mamimili na binulag ng mga matalinong kampanya sa marketing ay naniniwala na nagpapasok sila ng masustansya at ligtas na pagkain sa kanilang katawan. Ang nakakatakot na realidad ay araw-araw nilang pinapalaki ang sakit sa isang pagkain na tahimik na tinatawag ng mga eksperto sa nutrisyon na mas mapanganib pa kaysa sa bacon at fast food. Ang malupit na paglalakbay ng tilapia ay nagsisimula sa mga water concentration camp, mga masisikip na fish pond kung saan libu-libong isda ang nakasiksik sa isang espasyo na sapat lamang para makagalaw. Hindi ito isang tirahan, kundi isang impyerno sa lupa, kung saan ang mga nilalang ay kailangang mabuhay sa kanilang sariling dumi sa gitna ng mga nabubulok na bangkay at sa gitna ng bilyon-bilyong nakalalasong bakterya. Ang tanawin ay napakasama na kahit na ang mga bihasang investigador ay nasusuka kapag nakikita ito ng personal sa nakakakilabot na kapaligirang ito. Para maiwasan ng isang sakuna ng malawakang epidemya, ginawa ng mga may-ari ng farm ang tilapia na isang buhay na imbakan ng kemikal. Mga antibiotic, pestisidyo, fungicide at dose-dosena pang ibang nakalalasong kemikal ang inilalagay sa kanilang pagkain sa nakakakilabot na dosis. Ang mga sangkap na ito ay hindi lamang dumadaan sa katawan ng isda, malalim itong tumatagos sa bawat hibla ng kalamnan na ginagawang isang time bomb na kemikal ang laman ng isda na naghihintay na sumabog sa inyong katawan. Kapag ang mga kemikal na bala na ito ay pumasok sa katawan ng isang matanda, isang taong may mahina ng immune system, at nabawasan na ang kakayahang mag-alis ng lason, nag-uumpisa sila ng isang malupit na digmaan para sa buhay at kamatayan. Ang mga antibiotic mula sa tilapia ay nagsasanay sa mga bakterya sa katawan na maging lumalaban na ginagawa kayong isang madaling target para sa lahat ng uri ng mapanganib na impeksyon. Kapag talagang kailangan ninyo ng gamot na nagliligtas buhay ang inyong katawan, ay immune na sa paggamot. Ngunit ang kemikal na bangungot na ito ay simula pa lamang ng tunay na trahedya. Para makatipid hanggat maaari ginawa ng mga farm ang tilapia na isang buhay na basurahan. Hindi lamang sila kumakain ng murang pang-industriyang pagkain na gawa sa genetically modified na mais at toyo, kundi kailangan din nilang kumain ng dumi ng manok, dumi ng baboy at maging dumi ng ibang hayop. Ito ang paraan kung paano nagiging isang gumagalaw na pabrika ng lason ang tilapia na nag-iipon ng lahat ng uri ng nakalalasong sangkap na maiisip. Ang resulta ng nakakakilabot na dieta na ito ay ang pagsilang ng isang nutritional monster na may ratio ng omega-6 sa omega-3 fatty acids na 11 sa 1. Isang ratio na nutritional suicide na kinikilabutan kahit ang mga siyentipiko. Para maunawaan ang panganib ng numerong ito, kailangan ninyong malaman na ang ideal na ratio para sa mga tao ay 1, 1 o hanggang 2, 1. Ang numerong 11 ay hindi isang simpleng disproporsyon. Ito ay isang concentrated na biolohikal na sandata na handang mag-trigger ng isang bagyo ng pamamaga na sisira sa buong katawan. Kapag kayo ay kumakain ng isang tila hindi nakapipinsalang piraso ng tilapia, sa katotohanan sinisindihan ninyo ang mitsa para sa isang malawakang pag-aalsa ng pamamaga. Ang labis na omega
Anim, na parang pagbuhos ng langis sa apoy, ay malakas na nagpapasiklab sa lahat ng talamak na kondisyon ng pamamaga na dinaranas na ng mga nakatatanda. Lumalala ang arthritis, mas mabilis, umunlad ang sakit sa puso, nagiging mas mahirap kontrolin ang diabetes at maging ang Alzheimer's disease ay maaaring mapabilis ng talamak na pamamaga ng utak. Ang mga independenteng pag-aaral ay nagbunyag ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang regular na pagkain ng tilapia ay maaring magdulot ng mas mataas na antas ng pamamaga sa katawan kaysa sa pagkain ng bacon o isang McDonald's. Hamburger, nangangahulugan ito na ang pagkain na pinaniniwalaan ninyong malusog ay sa katotohanan ay nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa pinakamasamang fast food. Ito ang malupit na biro na ginagawa ng industriya ng pagkain sa kalusugan ng tao. Ngunit hindi dito nagtatapos ang nakakakilabot na kwento. Nakatago sa loob ng laman ng tilapia ay iba pang tahimik na mamamatay tao, mga dioxin at sobrang nakalalasong organic compounds. Ang dioxin ay hindi isang simpleng lason. Ito ay isa sa pinakamapanganib na kemikal na sandata na alam ng tao. Kapag nakapasok na sa katawan ang dioxin, ay naninirahan sa taba at maaring manatili roon ng mga dekada, hindi kailanman inilalabas. Para sa mga nakatatanda na may mahina ng sistema ng pag-alis ng lason, ang dioxin mula sa tilapia ay nagiging isang tunay na time bomb. Hindi lamang nito pinapataas ang panganib ng mga kanser, kundi pinipigilan din nito ang immune system at nagdudulot ng malubhang hormonal disorders. Bawat piraso ng tilapia na inyong kinakain ay nag-aambag sa pag-iipon ng arsenal na ito ng malawakang pagkawasak sa inyong katawan. At panghuli, pagkatapos ng lahat ng nakamamatay na panganib na ito ang farmed tilapia, ay hindi nag-aalok ng anumang nutritional value. Ito ay halos nakalalasong empty calories. Kulang ito sa omega, 3 selenyong vitamina, B12 at lahat ng mahahalagang nutrisyon na kailangan ng katawan. Binigyan ito ng mga mananaliksik ng isang napakaangkop na pangalan, fast food fish, na pinagsasama ang lahat ng pinsala ng fast food sa mga karagdagang panganib ng seafood. Ito ang dahilan kung bakit karapat-dapat ang farm tilapia na maging runner-up sa listahan ng pinakamapanganib na isda para sa mga nakatatanda. Hindi lamang ito walang silbi. Ito ay isang aktibong kaaway ng kalusugan, tahimik na sinisira ang utak-puso at mga kasukasuan mula sa loob. Samantala ang merkado ay puno ng mga alternatibo na libu-libong beses na mas ligtas at mas masustansya tulad ng sardinas, bakalaw at salmon. Mga wild-caught na isda na nag-aalok ng tunay na nutritional benefits sa abot-kayang presyo. Walang dahilan para isakripisyo ninyo ang inyong kalusugan para sa isang pekeng pagkain tulad ng farm tilapia. Walang anumang dahilan. Ang malupit, ngunit hindi mapabubula ng conclusion, kung talagang gusto ninyong protektahan ang inyong utak, puso at kasukasuan. Pagkatapos ng 60 ang pag-alis ng tuluyan ng farm tilapia sa inyong dieta, ay hindi isang simpleng rekomendasyon. Ito ay isang utos para sa buhay at kamatayan. Bawat araw na ipinagpapaliban ninyo ang desisyong ito ay isang araw na pinalalaki ninyo ang sakit gamit ang inyong sariling mga kamay. Nakakatakot talagang malaman na ang ilang isda na inaakalang masustansya ay maaring magtanim ng binhi ng panganib sa stroke sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit, huwag masyadong mag-alala dahil binigyan din tayo ng kalikasan ng ibang mga tagapagligtas. Ngayon, matutuklasan ninyo ang 4 na isda na hindi lamang ligtas kundi parang mga bagong gamot para sa kalusugan ng mga nakatatanda. Mga isda na nagpoprotekta sa puso, utak at nagpapahaba ng buhay. Sa isang mundo na puno ng mga pinalaking superfoods at walang laman ng mga pangakong nutrisyon, mayroong isang tahimik na mandirigma na tahimik na nagre-revolusyon sa kalusugan ng mga nakatatanda, ngunit halos walang nakakaalam ang natural na Alaskan pollock.
Isang kayamanan ng nutrisyon na kaloob ng kalikasan, ngunit nakalimutan sa anino ng ibang mas sikat na isda. Hindi ito isang aksidenteng pagkatuklas, kundi resulta ng mga dekada ng mahigpit na siyentipikong pananaliksik na nagbunyag ng mga kamangha-manghang katotohanan tungkol sa mga superpower ng isdang ito. Kapag iniisip ng karamihan ang malusog na isda, nabubulag sila sa katanyagan ng salmon o tuna. Ngunit may isang nakakagulat na katotohanan na tahimik na natuklasan ng mga nangungunang nutrisyonista sa mundo. Ang natural na Alaskan pollock ay nagtataglay ng halos perpektong nutritional genetic code na para bang espesyal na idinisenyo para sa katawan ng mga nakatatanda. Hindi ito isang pagkakataon, kundi isang himala ng ebolusyon na tumagal ng milyon-milyong taon para maging perpekto. Kailangan nating harapin ang isang nakakatakot na estadistika. Halos kalahati ng populasyon na higit sa 80 taong gulang ay dumaranas ng sarcopenia, ang pagkawalan ng kalamnan. Isang tahimik na mamamatay tao na unti-unting kumakain ng kalamnan araw-araw na ginagawang anino na lamang ng kanilang dating lakas ang mga dating malalakas na tao. Hindi ito isang simpleng issue sa hitsura, kundi isang digmaan para sa buhay at kamatayan na nagpapasya sa kanilang kalayaan at kalidad ng buhay. At sa malupit na digmaang ito, ang Alaskan pollock ay lumitaw bilang isang tagapagligtas na may lihim na sandata. Bawat serving ng pollock ay naglalaman ng isang malaking arsenal ng protina hanggang 40 gramo ng kumpletong protina. Hindi ito basura ng protina mula sa mga processed foods, kundi isang royal grade na protina na may kumpletong hanay ng mga mahahalagang amino acid. Ang himala ay ang lahat ng kapangyarihang ito ay nakapaloob sa loob lamang ng 180 calories at mas mababa sa 2 gramo ng taba. Ito ang perpektong formula na hinahanap ng mga nutrisyonista sa loob ng mga dekada. Isang napakalinis na mapagkukunan ng protina na maaaring magtayo muli ng kalamnan nang hindi nagpapabigat sa mahina ng panunaw ng mga nakatatanda. Ngunit ang tunay na superpower ng pollock ay hindi lamang nasa protina. Nakatago sa loob ng bawat hibla ng kalamnan ay isang kamangha-manghang kayamanan ng selenium, isang banal na mineral, na 90% ng mga nakatatanda ay hindi man lang alam na sila ay lubhang kulang. Isang pagkain lamang ng pollock ay maaaring magbigay sa katawan ng higit sa 100% ng pang-araw-araw na pangangailangan sa selenium. Isang dosis ng kaligtasan na maaaring ganap na baguhin ang kapalaran ng kalusugan ng isang matanda. Ang selenium ay hindi isang karaniwang mineral. Ito ay isang superclass na mandirigma na maaaring labanan ang pinakamapanganib na kaaway ng pagtanda, oxidative stress. Isipin ninyo ang katawan ng isang matanda bilang isang lumang kotse na unti-unting kinakalawang mula sa loob. Ang oxidative stress ay ang malupit na proseso ng kaagnasan na iyon na sinusunog ang mga selula, sinisira ang DNA at sinisira ang lahat ng mahalagang organ araw-araw. Ang selenium mula sa pollock ay gumagana na parang isang ultimate anti-rust paint na lumilikha ng isang proteksyon na kalasag sa paligid ng bawat selula para pigilan ang malupit na proseso ng pagtanda. Ang mga groundbreaking na pag-aaral mula sa National Institutes of Health ay nagbunyag ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang mga nakatatanda na may mataas na antas ng selenium ay hindi lamang may mas mahusay na cognitive function, kundi mayroon ding mas mababang insidente ng mga sakit na may kaugnayan sa edad. Nangangahulugan ito na ang regular na pagkain ng pollock ay hindi lamang nagpoprotekta sa kalamnan, kundi nagliligtas din sa utak mula sa pinsala ng panahon. Ngunit ang nutritional treasure chest ng pollock ay hindi pa nauubos. Naglalaman din ito ng isang magkakaibang at makapangyarihang arsenal ng mga micronutrient. Phosphorus ang matalik na kaibigan ng calcium sa pagbuo ng isang hindi magagaping kuta ng buto. Vitamina B12 ang kaluluwa ng nervous system at ang makina ng proseso ng production ng dugo. Ang kakulangan sa vitamina B12 sa mga nakatatanda ay hindi lamang nagdudulot ng anemia at pagkapagod,
kundi maaari ring magresulta sa hindi maibabalik na pinsala sa nerbiyos. Ang nagpapaging espesyal na banal sa Alaskan pollock ay ang kanyang royal origin. Taliwas sa mga kontaminadong isda na nabubuhay ng matagal at nag-iipon ng mga lason, ang Alaskan pollock ay may maikling buhay at nabubuhay sa pinakamalamig at pinakadalisay na karagatan sa planeta. Ito ang dahilan kung bakit ito ay halos immune sa mercury at iba pang nakalalasong sangkap, ang mga tahimik na mamamatay tao na tahimik na sumisira sa kalusugan ng milyon-milyong nakatatanda. Bukod pa rito, ang Alaskan pollock ay pinamamahalaan ng isa sa pinakamahigpit at sustainable na sistema sa mundo. Nangangahulugan nito na bawat isda na inyong kinakain ay may kalidad na sertipikado ng kalikasan at agham na tinitiyak na hindi lamang ninyo pinapakain ang inyong katawan, kundi pinoprotektahan din ninyo ang planeta para sa mga susunod na henerasyon. Para sa mga nakatatanda na may sensitibong sistema ng panunaw na karaniwang nag-iingat sa mga mamantikang isda, ang pollock ay isang kaloob mula sa langit. Ang laman nito ay matatag, ngunit malambot, madaling maghiwa-hiwalay at sobrang dali tunawin. Hindi ito nagpapabigat sa mahina ng tiyan. Sa halip, pinapakalma nito ang sistema ng panunaw sa kanyang natural na lambot. Ngunit ang sikreto sa paggamit ng supernatural na kapangyarihan ng pollock ay nasa paraan ng pagluluto. Ang sobrang taas na temperatura ay pumapatay sa mahalagang protina at sumisira sa selenium, ang mga pinakamahalagang mandirigma. Sa halip, ang pag-steam o pag-bake sa katamtamang temperatura ay nagigising sa lahat ng nutritional potential nito. Isang kaunting olive oil, isang piraso ng sariwang mantikilya, ilang patak ng lemon juice ay hindi lamang lumilikha ng isang lasa ng langit, kundi nag-activate din ng proseso ng pagsipsip ng mga fat-soluble vitamins. Ang hindi mapabubulaan ng konklusyon, ang natural na Alaskan pollock ay maaring walang marangyang hitsura tulad ng ibang mga bituin, ngunit nagtataglay ito ng halos perpektong nutritional soul na parabang espesyal na nilikha para sa mga nakatatanda. Hindi lamang ito isang pagkain, kundi isang kumpletong pakete ng kaligtasan na may kakayahang muling buuin ang kalamnan, protektahan ang utak, suportahan ang thyroid at labanan ang proseso ng pagtanda mula sa ugat nito. Para sa mga nakatatanda na gustong mapanatili ang kanilang kalakasan at kalayaan habang buhay, ang Alaskan pollock ay hindi lamang isang pagpipilian sa pagkain. Ito ay isang diskarte sa kaligtasan, isang lihim na sandata sa digmaan laban sa panahon. Ito ang tahimik na bayani na dapat isama ng bawat pamilya na may matatanda sa kanilang pang-araw-araw na dieta. Isang agarang babala para sa lahat ng higit sa 60 taong gulang. Kung minamaliit pa rin ninyo ang maliit na isdang ito, nagkakamali kayo ng malaki. Habang milyon-milyon ang abala sa paghabol sa mga mamahaling pagkain, ganap nilang napapalampas ang isang nutritional super weapon na nasa kanilang abot kamay, ang sardinas. Huminto at makinig, ang inyong katawan ay tahimik na humihina. Araw-araw, pagkatapos ng 60, ang mga selula sa inyong katawan ay nagsisimulang gumawa ng mga nakalalasong pamamaga, inflammation toxins nang hindi mapigilan. Hindi ito isang hindi nakapipinsalang proseso. Ito ay isang digmaan para sa buhay at kamatayan na tahimik na nagaganap sa loob ng inyong katawan. Ang mga nagpapaalab na sangkap na ito ay umaatake sa bawat kasukasuan, sinisira ang inyong mga ugat at unti-unting sinisira ang inyong memorya. Ngunit may magandang balita, ang sardinas, ang mismong fire brigade na desperadong hinihiling ng inyong katawan. Ang tila hamak na isdang ito ay naglalaman ng napakalaking halaga ng omega-3 fatty acids, mas marami pa kaysa sa karamihan ng mga mamahaling isda na inaakala ninyong pinakamahusay. Ang EPA at DHA mula sa sardinas ay hindi lamang mga nutrisyon. Sila ay mga molecular warriors
na espesyal na idinisenyo para sumugod sa ugat ng pamamaga, na pinapatay ang bawat nakalalasong apoy na sumusunog sa inyo mula sa loob. Nang sinubaybayan ng mga siyentipiko ang libu-libong nakatatanda, natuklasan nila ang isang kamanghamanghang bagay, ang mga taong kumakain ng mamantikang isda tulad ng sardinas nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo ay may mas mababang insidente ng sakit sa puso. Kapansin-pansing mas nababaluktot na mga kasukasuan at higit sa lahat, mas matalas ang isip kaysa sa mga hindi kumakain. Hindi ito isang pagkakataon, kundi isang hindi mapabubulaan ng siyentipikong ebidensya. Ngunit ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. May isa pang tahimik na sakuna na nangyayari sa mga nakatatanda. Ang inyong balat ay hindi na kayang gawing bitamina D ang sikat ng araw ng kasing epektibo ng dati. Nangangahulugan ito na araw-araw kayong nahuhulog sa isang malubhang kakulangan sa bitamina D nang hindi man lang ninyo namamalayan. Ang resulta, ang inyong mga buto ay nagiging marupok na parang biskwit, tumataas ang panganib ng pagkahulog at pagkabali naghihilom ang inyong mga sugat. Nang nakakagulat na mabagal at mas malala pa ang depresyon ay maaaring magsimulang bumalot sa inyong isipan. Ang sardinas ay lumitaw bilang isang natural na tableta na maaring magligtas sa inyo mula sa sitwasyong ito. Isang maliit na lata lamang ng sardinas ay maaring magbigay ng hanggang 40% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa bitamina D. Ngunit ang mas kahimahimala pa ay ang malambot na buto ng sardinas, ganap na nakakain at naglalaman ng isang kayamanan ng natural na calcium at phosphorus. Hindi ito ang karaniwang calcium na makikita ninyo sa mga suplemento. Ito ay bioactive calcium na perpektong idinisenyo para matunaw at tumagos ng malalim sa inyong mga buto. Kung nag-aalala kayo sa panganib ng bali sa balakang osteoporosis o pinsala sa kasukasuan, ituring ang sardinas bilang isang kontrata ng siguro para sa inyong mga buto. Bawat piraso ng sardinas na inyong kinakain ay isang proteksyon na kalasag laban sa mga bangungot na maaaring mangyari sa inyong mga buto at kasukasuan. May isa pang absolutong bentahe ang sardinas, ang kamanghamanghang kadalisayan nito. Habang ang malalaking isda tulad ng tuna o tanige ay nag-iipon ng mercury at nakalalasong heavy metals sa kanilang katawan, ang sardinas ay nabubuhay sa pinakamababang antas ng food chain, kumakain lamang ng maliliit na plankton. Nangangahulugan ito na sila ay halos ganap na malinis mula sa mga mapanganib na sangkap. Maaari kayong kumain ng sardinas araw-araw nang hindi nag-aalala na madudumihan ng lason ng inyong katawan. May isa pang tahimik na banta na nag-aabang sa mga nakatatanda, isang malubhang pagbaba sa kakayahang sumipsip ng bitamina B12. Ang kakulangan sa B12 ay hindi lamang nagdudulot ng nakakapanghinang pagod, kundi maaari ring humantong sa hindi maibabalik na pagkawala ng memorya at malubhang karamdaman sa nervous system. Ang sardinas ay mayaman sa B12 na nagsisilbing charger para sa inyong nervous system na tumutulong na mapanatili ang inyong kalinawan at maiwasan ang brain fog na dinaranas ng maraming nakatatanda. Ang protina sa sardinas ay isa ring lihim na sandata laban sa pagtanda. Hindi ito ordinaryong protina. Ito ay isang kumpletong protina sa isang sobrang daling tunawin na anyo, espesyal na idinisenyo para protektahan at buuin ang inyong mga kalamnan. Ang kalamnan ang inyong baluti na nagpoprotekta sa inyo mula sa pagkahulog, nagpapanatili ng inyong kalayaan sa buhay at nagpapanatiling aktibo ang inyong metabolismo. Ang mga pangmatagalang pag-aaral na sumubaybay sa libu-libong nakatatanda ay nagbunyag ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang mga regular na kumakain ng sardinas ay nagpakita ng napakahusay na kalusugan ng puso, mas mataas na densidad ng buto, at higit sa lahat mas matalas na talino kaysa sa mga hindi kumakain. Ito ay ebidensya para sa kaligtasan na hindi ninyo maaaring baliwalain.
Ang pinakamaganda sa lahat ay ang paggamit ng super weapon na ito ay napakadali. Maaari ninyo itong kainin diretso mula sa lata, ihalo sa isang sariwang salad, ipahid sa whole grain na tinapay na may mantikilya o lutuin kasama ng pasta, olive oil at iba't ibang herbs. Dahil sa mahabang shelf life, sobrang abot kayang presyo at versatility sa pagluluto, ang sardinas ang pinakamadaling paraan para armasan ang inyong sarili laban sa malupit na proseso ng pagtanda. Hindi ito isang simpleng payong nutrisyon. Ito ay isang agarang babala. Bawat araw na naghihintay kayo ay isang araw na hindi na maibabalik na humihina ang inyong katawan. Kumilos ngayon. Hayaan ang sardinas na maging bodyguard ng inyong kalusugan. Sa isang mundo na puno ng mga walang laman na pangako sa kalusugan at mga peking himala ng nutrisyon, mayroong isang pagkain na nagpayuko sa buong komunidad ng siyensya sa mundo sa pagkamangha sa kanyang pambihirang kapangyarihan. Mula Harvard hanggang Oxford, ang mga nangungunang eksperto sa nutrisyon ay bihirang magkasundo. Sa isang punto, ang Alaskan wild-caught salmon ay hindi lamang isang pagkain, kundi isang buhay na panasea na may halos parehong epekto ng modernong medisina. Hindi ito isang pinalaking papuri, kundi ang konklusyon ng libu-libong mahigpit na siyentipikong pag-aaral na nagpapatunay sa banal na kapangyarihan ng isdang ito sa pagliligtas ng kalusugan ng mga nakatatanda. Para sa mga higit sa 60 ang Alaskan wild-caught salmon ay hindi lamang isang malusog na pagpipilian sa pagkain, ito ay isang diskarte sa kaligtasan na maaaring baguhin ang kapalaran ng buong natitirang bahagi ng inyong buhay. Sa bawat piraso na inyong kinakain, naglalaman ito ng isang nutritional arsenal na hinubog ng kalikasan sa loob ng milyon-milyong taon ng ebolusyon na may kakayahang sabay-sabay na atakihin ang lahat ng kaaway ng pagtanda mula sa pagkawala ng memorya, talamak na pamamaga, pagkawala ng kalamnan hanggang sa paghina ng immune system. Ang una at pinakamahalagang sikreto ay nasa walang katulad na kayamanan ng omega-3 ng salmon, ngunit hindi ito murang omega-3 mula sa mahinang pinagmumulan ng halaman, kundi ang mga pinaka-aristokratikong anyo, EPA at DHA, ang mga royal fatty acids na matatagpuan lamang sa wild-caught seafood. Ito ang gintong susi na nagbubukas ng pinto para mapanatili ang kabataan ng inyong utak kahit na ang panahon ay malupit na umaatake sa mga selula ng nerbiyos isa-isa. Ang mga groundbreaking na pag-aaral mula sa University of Pittsburgh ay nagbunyag ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang mga nakatatanda na may mataas na konsentrasyon ng DHA sa kanilang dugo ay hindi lamang may mas mahusay na memorya, kundi nagtataglay din ng mas malaking volume ng utak. Kumpara sa mga may kakulangan, nangangahulugan ito na ang regular na pagkain ng salmon ay hindi lamang nagpapabagal sa natural na proseso ng pag-urong ng utak, kundi maaari ring baligtarin ang pinsala ng edad. Isipin ninyo, habang ang utak ng ibang tao ay unti-unting lumiliit sa paglipas ng panahon, ang inyong utak ay maaaring mapanatili ang kabataan at talas ng isang 50 taong gulang kahit na kayo ay 70 o 80 na. Ngunit ang himala ng omega-3 ay hindi nagtatapos sa utak. Meron din itong kamangha-manghang anti-inflammatory power, isang sandata ng malawakang pagkawasak laban sa talamak na pamamaga, ang lihim na mamamatay tao, na tahimik na sumisira sa katawan ng mga nakatatanda mula sa loob. Ang talamak na pamamaga ay hindi lamang nagdudulot ng araw-araw na sakit sa kasukasuan na parang pagpapahirap, kundi ito rin ang pangunahing salarin sa likod ng arthritis, paninigas ng kasukasuan, sakit sa puso, atherosclerosis at maraming iba pang sakit ng pagtanda.
Ang malalaking klinikal na pag-aaral ay napatunayan sa isang hindi mapabubulaanang paraan ang pagkain lamang ng wild-caught salmon. 2 beses sa isang linggo ay himalang nagpapababa ng mga antas ng pamamaga sa dugo. Hindi ito mga tuyong numero sa laboratorio, kundi isang buhay na patunay sa kakayahang palayain ang mga tao mula sa nakakapangilabot na sakit na nagpahirap sa kanila sa loob ng maraming taon. Maraming pasyente ang nagulat na pagkatapos ng ilang buwan ng tuloy-tuloy na pagkain ng salmon, muli silang nakakatulog ng mahimbing, hindi na masakit umakyat ng hagdan, at nakakaramdam na muling nabuhay na may enerhiya, na akala nila'y tuluyan ng nawala. Ang nagpapaging mas banal sa salmon ay ang kanyang transcendental na imbakan ng protina. Habang tumatanda ang katawan ng tao ay dumaranas ng isang nakakatakot na biyolohikal na sakuna. Ang kakayahang sumipsip at gumamit ng protina ay labis na nababawasan na humahantong sa isang mabagal, ngunit hindi maibabalik na pagkawala ng mas ng kalamnan. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nagiging mahina, nawawalan ng balanse at madaling matumba. Isang pagkahulog ay maaring tapusin ng lahat. Sa 40 gramo ng ultra-pure na protina bawat serving, ang Alaskan salmon ay naging tagapagligtas sa digmaan laban sa sarcopenia. Hindi ito karaniwang protina. Ito ay isang protina na may ultra-high absorption na ganap na tinatanggap ng katawan para muling buuin ang kalamnan, ibalik ang lakas, at ibalik ang kakayahang magbalanse. Maraming nakatatanda ang nakasaksi ng isang kamangha-manghang pagkabuhay muli mula sa isang estado kung saan nahihirapan silang tumayo, bumalik sila sa mga aktibong gawain tulad noong kanilang kabataan. Ngunit ang tunay na sikreto na lumilikha ng himala ng salmon ay nasa kanyang katangi-tanging kulay rosas na laman. Hindi ito isang simpleng kulay para sa estetika. Ito ay isang senyales ng pagkakaroon ng astaxanthin, isang bihirang super antioxidant na tinatawag na pulang diamante ng nutrisyon. Ang astaxanthin ay 6,000 beses na mas malakas kaysa sa vitamina C, 800 beses na mas malakas kaysa sa vitamina E, at 40 beses na mas malakas kaysa sa beta-carotene. Ito ang diamanteng kalasag na nagpoprotekta sa bawat selula ng katawan mula sa malupit na proseso ng pagkalawang ng pagtanda. Ang mga advanced na pananaliksik ay napatunayan na ang astaxanthin ay hindi lamang pumipigil sa pamamaga, kundi mayroon ding kamangha-manghang kakayahang baligtarin. Ang oras nagpapabuti ng pagkalastiko ng balat, nagpapabata sa itsura, nagpapanumbalik ng paningin, nagpapalinaw ng mata, at nagpapataas ng lakas, nagbibigay ng enerhiya ng isang 40 taong gulang. Hindi ito mga walang laman na pangako, kundi mga resulta na napatunayan sa libu-libong nakatatanda sa buong mundo. Ang nutritional treasure chest ng Alaskan salmon ay naglalaman din ng isang bodyguard core ng mga trace elements na kailangan para sa mga nakatatanda super powerful na selenium na nagsasanib puwersa sa vitamina E para bumuo ng isang anti-cancer brigade na nagpoprotekta sa puso, vitamina B6 at B12 na nagsisilbing mga linya ng nerbiyos na nagpapanatili ng kalinawan at enerhiya, at mahalagang vitamina D na nagpapatibay sa mga buto na parang bato at nagpapalakas sa immune system na parang bakal. Higit sa lahat, ang Alaskan wild-caught salmon ay nagtataglay ng royal bloodline ng ligaw na karagatan. Taliwas sa mga nakakulong na farm salmon na nakakulong sa mga kulungan, tinuturukan ng mga antibiotic at pinipilit kumain ng artipisyal na pagkain ng Alaskan salmon ay malayang lumalangoy sa pinakadalisay na karagatan sa planeta natural, na nangangaso at nag-iipon ng esensya ng nutrisyon mula sa malinis na kalikasan. Ito ang dahilan kung bakit halos wala itong mercury PCB, so anumang lason, tanging ang pinakadalisay ng mga nutrisyon lamang. Ang huling sikreto para mapakinabangan ang banal na kapangyarihan ng salmon ay nasa sining ng pagluluto.
Ang sobrang taas na temperatura ay pumapatay sa mahahalagang nutrisyon, habang ang magaan na pag-steam o pag-bake sa katamtamang temperatura ay nagigising sa lahat ng potensyal nito. Kapag isinama sa mga sariwang gulay at purong olive oil, lumilikha ito ng isang royal nutritional feast. Hindi lamang nagpapalusog sa katawan, kundi nagpapahaba rin ng buhay, nagpapalakas at nagpoprotekta sa pangkalahatang kalusugan. Ang hindi mapabubulaan ng conclusion, ang Alaskan Wild-Caught Salmon ay hindi lamang isang pagkain. Ito ay isang buhay na gamot na maaaring magligtas sa buhay ng mga nakatatanda mula sa pinsala ng panahon. Bawat pagkain na may salmon ay isang komprehensibong therapy na nagdudulot ng pag-asa para sa isang malusog, masaya at masiglang pagtanda. Ito ay isang seryosong babala para sa lahat ng higit sa 60. Habang nakatuon lamang sa karaniwang salmon, maaring gumagawa kayo ng isang nakamamatay na pagkakamali ng pagpapalampas sa isang lihim na emperador na naghihintay na iligtas ang inyong kalusugan. Ang isdang ito ay hindi lamang nagtataglay ng lahat ng nutritional power ng salmon, tuna at sardinas, kundi nalalampasan din ito ang lahat sa isang aspeto na nakasalalay sa buhay at kamatayan, absolutong kaligtasan. Ito ang trout, ang nutritional super weapon na kamangha-manghang binabalewala ng mundo. Itigil ang anumang ginagawa ninyo at makinig. Habang milyon-milyon ang hindi namamalayan na nilalason ang kanilang katawan ng mga isdang galing sa farm na puno ng mga lason, antibiotic at nakalalasong kemikal, ang trout ay tahimik na nakatayo bilang isang hindi magagaping kuta ng kadalisayan. Taliwas sa ibang mga isdang galing sa farm na isinisiksik sa masisikip na kulungan na bubuhay sa maruming tubig at puno ng mga antibiotic, ang trout ay pinalalaki sa ilalim ng pinakamahigpit na pamantayan sa Amerika, kung saan ang isang maliit na paglabag ay maaaring humantong sa isang legal na sakuna. Ano ang ibig sabihin nito para sa inyo? Nangangahulugan ito na bawat piraso ng laman ng trout na inyong kinakain ay isang ganap na malinis na tableta na walang anumang nakamamatay na mercury, walang nakalalasong pollutant at absolutong walang mapanganib na kemikal na lihim na sumisira sa inyong mga internal organs. Para sa mga nakatatanda na nagtiis ng mga dekada ng akumulasyon ng lason, hindi ito isang simpleng pagpipilian. Ito ay isang pagliligtas na nakasalalay sa buhay at kamatayan. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng trout ay nasa napakalaking kayamanan nito ng omega-3. Isang serving lamang ay maaring magbigay ng hanggang 1,200 milligrams ng omega-3, ang gintong antas na inirerekomenda ng mga eksperto sa puso para protektahan ang puso laban sa mga nakamamatay na atake sa puso. Ngunit ang omega-3 sa trout ay hindi lamang nagpoprotekta sa puso. Sila ay mga molecular warriors na idinisenyo para direktang atakihin ang talamak na pamamaga, ang ugat ng lahat ng problema sa pagtanda. Para malinaw na maunawaan ang antas ng panganib sa sitwasyong ito, ang talamak na pamamaga ang lihim na mamamatay tao na sumisira sa inyong katawan mula sa loob araw-araw. Ito ang pangunahing salarin na nagdudulot ng masakit na arthritis, nagpapatigas sa inyong mga buto, umaatake sa inyong puso at pinakamasama sa lahat, sinisira ang mga selula ng utak, isa-isa na humahantong sa hindi maibabalik na pagbaba ng cognitive function. Ang omega-3 mula sa trout ay gumagana na parang isang special forces unit, sumusugod sa larangan ng digmaan para patayin ang apoy ng pamamaga bago pa ito makagawa ng mas maraming pinsala. Ngunit ito ay simula pa lamang ng nutritional revolution na dala ng trout. Nakatago sa loob ng laman nito ay isang arsenal ng mga mineral na sandata na espesyal na idinisenyo para labanan ang mga pinakamalaking banta ng pagtanda,
Potassium isang nutrisyon na 70% ng populasyon, na higit sa 60 ay lubhang kulang, ay naghihintay na maging inyong kalasag laban sa alta presyon at nakamamatay na stroke. Bawat gramo ng potassium sa trout ay parang isang bala na nakatutok sa nakalalasong sodium na naipon sa inyong katawan na binabalanse ang presyon ng dugo at inililigtas kayo mula sa panganib ng biglaang kamatayan. Ang calcium at zinc sa trout ay bumubuo ng isang hindi magagaping alyansa para palakasin ang inyong humihinang mga buto. Habang ang calcium ay nagtatayo ng kuta ng buto, ang zinc ay nagsisilbing punong arkitekto. Tinitiyak na bawat molekula ng calcium ay inilalagay sa tamang lugar na lumilikha ng isang matibay na balangkas na kayang tiisin ang lahat ng epekto at maiwasan ang bangungot ng bali sa balakang. Ang iron sa trout ay hindi lamang isang mineral. Ito ay ang panggatong para sa inyong makina ng produksyon ng pulang selula ng dugo. Bawat molekula ng iron na parang isang walang pagod na manggagawa ay gumagawa ng malalakas na pulang selula ng dugo para magdala ng oxygen sa bawat selula na nilulunasan ang nakakapanghinang pagod na tinitiis ng maraming nakatatanda araw-araw. Ngunit marahil ang pinakanakakatakot na lihim na sandata ng trout ay ang kanyang piling-piling B vitamin brigade. Ang vitamina B3 niacin ay gumagana bilang isang himalang tagapagbago ng kolesterol na nagpapataas ng magandang kolesterol at walang awang sumisira sa masamang kolesterol. Napatunayan ng mga pag-aaral na ang mga nakatatanda na nagpapanatili ng sapat na niacin ay may kamangha-manghang mababang panganib ng atake sa puso. Ang vitamina B12 sa trout ay ang linya ng nerbiyos na nagkokonekta sa inyong katawan at utak. Kapag kulang sa B12, nagsisimulang mag-short circuit ang nervous system na humahantong sa malupit na pagod at hindi malulunasan na pagkawala ng memorya. Ang B12 mula sa trout na parang isang buhay na kuryente ay nag-aayos ng bawat koneksyon sa nerbiyos na nagbabalik sa inyo sa isang estado ng kalinawan at sigla. Ang kasukdulan ng kapangyarihan ng trout ay nasa bitamina, ang ultimate antioxidant warrior. Ang vitamina A ay hindi lumalaban ng mag-isa. Nagsasanib puwersa ito sa omega-3 at selenium para bumuo ng isang golden triangle of protection. Isang tatlong patong na hindi magagaping kalasag laban sa oxidative stress, ang pangunahing salarin sa lahat ng malupit na proseso ng pagtanda. Kapag ang tatlong mandirigmang ito ay kumilos ng sama-sama, hindi lamang nila pinapabagal ang pagtanda, kundi maaari ring baligtarin ang ilang pinsala na nagawa na. Ang isa pang absolutong bentahe ng trout ay ang kanyang kakayahang maging kaibigan ng sistema ng panunaw. Taliwas sa maraming ibang isda na maaaring magdulot ng discomfort sa sensitibong tiyan ng mga nakatatanda, ang laman ng trout ay malambot na parang mantikilya. May banayad at nakaka-relax na lasa at natutunaw sa bibig na parang isang matamis na tableta. Kahit na ang mga taong ayaw sa isda o takot sa lansa ay maaaring kumain nito nang walang anumang kahirapan. Ang versatility ng trout sa pagluluto ay simpleng pambihira. Maaari ninyo itong i-bake na may kaunting herbs para sa isang masarap na pagkain, i-steam ng bahagya para mapanatili ang lahat ng nutrisyon, ipan-fry ng mabilis na may kaunting olive oil, o kahit i-marinate sa lemon para sa isang nakakapreskong lasa. Ano man ang paraan ng pagluluto na inyong gamitin, garantisadong makukuha ninyo ang 100% ng nutritional power nito nang walang anumang pagkawala. Hindi ito isang karaniwang payong nutrisyon. Ito ay isang ultimatum para sa inyong kalusugan. Ang trout ay hindi lamang isang pagkain. Ito ay isang komprehensibong sistema ng proteksyon na idinisenyo para protektahan ang puso, pangalagaan ang utak, palakasin ang mga buto at palakasin ang immune system. Ito ang gintong susi na dapat hawakan ng sino mang gustong tumanda ng malusog at matalas.
Bawat araw na nagpapaliban kayo ay isang araw na nawawalan kayo ng pagkakataon na muling buhayin ang inyong katawan. Kumilos ngayon, ilagay ang trout sa inyong mesa at saksihan ang himala ng muling pagkabuhay ng inyong kalusugan. Ngayon natapos na nating suriin ang lahat ng katotohanan tungkol sa isda pagkatapos ng 60. Ang ilang isda ay lihim na nakakapinsala sa puso, utak at kasukasuan na pinupuno ang katawan ng mga lason at pamamaga. Ngunit ang ibang isda ay pinupuno ng nutrisyon ang bawat selula, pinuprotektahan ang memorya at ibinabalik ang nawalang lakas at enerhiya. Ang pagpipilian ay simple ngunit napakalakas. Kung patuloy kayong kakain ng maling isda, maiipon ninyo ang panganib ng stroke, pagkawala ng memorya, sakit sa kasukasuan at mas mabilis na pagtanda. Ngunit kung pipiliin ninyo ang tamang isda tulad ng salmon, sardinas, pollock at trout, para na rin kayong umiinom ng gamot para sa inyong katawan linggo-linggo. Ang pagkain na inilalagay ninyo sa inyong mesa ngayon ang magpapasya sa kalidad ng inyong buhay bukas. Ang lakas para buhatin ang mabibigat na bag. Kapag namimili ang kakayahang mag-focus para masiyahan sa isang pag-uusap at ang kumpiyansa na mabuhay ng malaya kahit na kayo ay 70 o 80 na lahat ay nahuhubog dito. Hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula sa maliliit na hakbang. Palitan ang isang uri ng mapanganib na isda ng isang malusog at subukang magdagdag ng tamang uri ng seafood sa inyong menu 1 o 2 beses sa isang linggo. Sa paglipas ng panahon ng mga maliliit na hakbang na iyon ay maiipon at lilikha ng isang hinaharap kung saan mas malakas ang inyong katawan, mas matalas ang inyong isip at puno ng sigla ang inyong buhay. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Kung gagawa kayo ng mga tamang pagpipilian ng pinakamagandang panahon ng inyong buhay, ay nasa unahan pa. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito, i-like at ibahagi ito sa pamilya o mga kaibigan na mahilig sa isda. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang mas maraming impormasyong pangkalusugan na batay sa siyensya sa hinaharap. Ngayon gusto naming marinig ang inyong kwento. Ano ang isda na pinakamadalas ninyong kinakain? Pagkatapos ng natutunan ninyo ngayon, handa ba kayong baguhin ang inyong mga pagpipilian sa mesa?